naging anak ng Diyos tayo. Sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Happy New Year! Mga kapatid, mga kadeboto, tayo po ngayon ay nagpapatuloy na sa mga araw kaugnay ng ating nalalapit na pagdiriwang ng Nazareno 2024. Kaya mga kapatid, sabay-sabay natin bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat. No? Nagsimula na ang nobenaryo natin at ngayong araw na ito at bukas gagawin na natin mamaya 1:30 ang pagbabasbas sa mga replika ng mga poong Jesus Nazareno. Isa sa mga pinakahihintay din. Kaya marami tayong mga kadeboto mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, kahit sa karatig probinsya natin, na mamaya ay makikiisa. Pero meron pang isang mahalagang bahagi ng kapistahan ng Nazareno o Traslasyon ang hinihintay taon-taon. Yan yung tinatawag nating pakaridad. Alam nyo yung pakaridad, yung nagpapakain, yung mga deboto, nagbibigay ng tinapay, ng tubig, lalo nung kapag may prosesyon, kahit hindi nila kilala. Marami tayong mga kadeboto, yan ang kanilang panata. Hindi sumampa, hindi makipagitgitan, kundi magpakain, magbigay ng pagkain. Pakaridad ang tawag diyan. Pero dito po sa atin sa simbahan ng Quiapo, hindi lang po kapag January 9. Tuwing Huwebes, meron tayong feeding program. Yan ang pakaridad ng simbahan ng Quiapo sa mga kapatid nating hindi lang deboto. Lalo na yung mga kapatid nating nakatira lang sa kalsada. Street dwellers kung tawagin.
Tuwing Huwebes ng umaga ay Thursday, feeding program ng Quiapo. Hindi lang kapag January, tuwing Huwebes. Ito'y maliit lamang na ambag natin sa napakarami nating kapatid na nagugutom araw-araw. Isa po sa mga mahalagang gamit na binibigay namin sa kanila o binigay namin sa kanila ay yung kanilang ID. Lahat sila may ID. Bakit? Isa sa mga unang nawawala, tinatanggal sa mga kapatid nating dukha ang pagkilala sa kanila. They lost their identity. Hindi na tinatanong ang pangalan nila. Isa lang ang tawag sa kanila, pulubi. Isa lang ang tawag sa kanila, palaboy. Kaya ibinabalik natin, hindi lang ang kabusugan ng katawan nila, kundi ang dignidad ng pagkatao nila. Napakahalaga ng pangalan ng tao. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. The most holy name of Jesus. Ang bawat pangalan ay dignidad. Kaya nga nung bininyagan tayo, hindi lang basta ang batang ito, ang lalaking ito, ang sanggol na ito, pinapangalanan. Kasunod ng buhay, pangalan mo ang unang tinanggap mo sa mundong ito. Anong sabi ng magulang natin? Anak, mahirap lang tayo. Ingatan mo ang pangalan natin. Hindi tayo mayaman, pero wag mong sisirain ang pangalan natin. At wag mong hahayaan na sirain ninuman ang pangalan natin. Kaya nga, ayaw nating niloloko, lalo na ang apelido natin. Sapagkat taglay niyan ang pinagmulan natin. Kaya minsan sasabihin, di ba may mga pangalan na, kilala mo ba si, naku mabait yan. Kilala mo ba si, naku generous yan. Di ba? Pangalan pa lang, naaalala na yung ginawa mo. Pero minsan, may sinasabi rin na, kilala mo ba si, huwag mo sasabihin niya pangalan yan, nanggigigil ako. Don't say bad words. Pangalan pa lang, naaalala mo na. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, kinikilala tayo. Hindi lang sa pangalan na meron tayo, kundi sa ugali natin, sa ginagawa natin. Kaya ano ang sabi ni Juan, nang makita niya si Jesus, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Nakita pa lang niya si Jesus. Sana tayo rin. Pag naaalala, pag binabanggit ang pangalan mo, sana hindi sila nanggigigil sa inis, sa galit. Sana hindi sila nangingiwi. Sana pag nababanggit kahit pangalan mo pa lang, nangingiti na sila. Dahil naaalala nila, hindi lang ang pangalang ipinamana sa iyo. Hindi lang ang pangalang tinanggap mo. Higit sa lahat, ang pangalang inalagaan mo. Ang pangalang ipinakilala mo dahil sa mabubuti at magandang ginagawa mo. Tandaan natin, hindi lang dito sa mundo ipinatutupad ang no ID, no entry. Sa langit, no ID, no entry. Ano ang pagkilala o pagkakakilala sa atin? Hindi ayon sa dami ng naipon mo lang o sa laki lang ng naibigay mo. Kikilalanin tayo sa kabutihan ng ginagawa mo. Charity is our ID. No charity, no entry.
Sa pagpapatuloy ng misa natin, ilang araw na lang, Nazareno 2024. Ang tawag sa atin, deboto. Pero sana, bilang deboto, hindi lang tayo nakikilala tuwing 9 ng Enero. Hindi lang tayo nakikilala tuwing Biyernes. Hindi lang tayo nakikilala sa sinusuot natin. Ang tunay na deboto, nakikilala sa tama at mabuti nating pagkatao. Amen.